Pagkatapos nga po mga idol na matalo ang Golden State Warriors, last game laban sa Atlanta Hawks, nagkaroon nga ang team ng 2 araw na pahinga bago sumabak sa pangalawang laro ng kanilang 6-game road trip laban sa dating team ni Jimmy Butler na Miami Heat. At sapat na rin naman ang nakuhang bakasyon para maibalik sa lineup si Stephen Curry. Yes mga idol, hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, makakapaglaro na nga itong muli kontra sa Miami Heat. Kaya full force ngayon ng team. Pero ang kanilang laban sa Miami hindi lamang isang simpleng game dahil maituturing ito bilang isang revenge game ni Jimmy Butler. Alam naman nga ninyo na hindi naging maganda ang pagtatapos ng partnership ng Miami Heat at ni Jimmy Butler sa dami ng nangyaring drama. Kaya expect na nga na magiging mainit ang larong ito. Mismong si Butler na ang nagsabi, handa siyang harapin ang kanyang dating team. Pinasaringgan na rin naman ito ang mga Miami matapos itong sabihin na na-overuse nga daw ang term na Heat culture na pinagmamalaki ng team since depende pa rin naman yan sa player kung gusto nilang manalo ng kampiyonato. Samantala, dahil nga hindi naging maganda ang resulta ng unang game, simula nang makumpleto ang lineup ng Lakers, plano nga po nilang makabawi sa road game laban sa Orlando Magic, ngunit iba ang nangyari. Maituturing rin naman sana ito bilang revenge game ng team dahil kung inyong ang matatandaan, tinalo sila nito noon sa unang paghaharap sa isang game winner ni Franz Wagner. Ngunit nangyari nga ngayong araw, baliktad. Matapos silang matalo, kitang-kita pa rin kung gaano nawala ang kanilang momentum simula ng matalo sa Chicago Bulls. Malaking problema ngayon na kailangan nilang ayusin lalo pat nanlalamya nga sila sa third quarter na nagre-resulta bakit dito sila natatambakan. Ganito ang nangyari sa Bulls at Orlando Magic. Nasayang nga muli dito si Dalton Keunig na nakakuha lamang ng 4 minutes and guess what? Meron siyang 3 points. Trending rin naman ang kanyang pangalan dahil ayon sa balita, pwede nga daw itong gamitin ni Rob Pelinka bilang asset para kay Domantas Sabonis. Samantala dito naman, kahit man natalo ang Los Angeles Clippers last game laban sa OKC Thunder, napatunayan pa rin naman ng team na kaya nilang sabayan ang best team ng West. Unti-unti na rin naman ngang bumabalik ang tunay na laruan, lalo ni Kawhi Leonard na tumataas na ang confidence na gumala ng mga plays sa loob ng court. Hindi na nga siya nag-aalangan pang magtamo ng injury. Kita rin naman yan sa pag-average nito sa Clippers, 31 points sa game sa huling 5 laro. Sa tuwing nagkakaroon ito ng magandang performance, lumalaki ang tsansang manalo. Kaya ngayon nga pong bumabalik na ang tunay na laro ni Kawhi. Oras na rin naman sa iba nila mga players na mag-step at magpakitang gilas kagaya ni Norman Powell na kailangan ng ibalik sa dati ang kanyang galaw kung gusto man niyang matulungan si Kawhi at Harden. Hindi rin naman kakayanin ni Kawhi at Harden na buhating mag-isa ang Clippers. Kailangan rin naman ito ng kahit papano na maging difference maker sa magiging laban.